Magandang umaga po. Ako po si Dr. Mariel Bitoon, isang thoracic and vascular surgeon. Ako po ay espesyalista sa mga sakit sa ugat, sakit sa baga at dibdib. Ngayong araw po ay ating pag-uusapan ang mga sakit sa mga nagbabarang ugat sa paa, binti o hita. Layunin po natin ngayong araw ay pag-usapan ano nga ba ang mga baradong ugat sa paa at ano ang karaniwang sanhi nito. Pangalawa, ating pag-uusapan ang mga kadalasang simptomas o ang mga nararamdaman ng mga taong may baradong ugat sa paa. Atin din pong tatalakayin ano ba ang mga dapat gawin upang maiwasan at paano ba ginagamot ang sakit na ito ng mga doktor. Ano nga ba ang sakit ng baradong ugat sa paa? Ito ay tinatawag naming peripheral arterial disease. Ito ay ang sakit kung saan mahina o nawawala ng daloy ng dugo, pwedeng sa kamay, sa paa at ibang parte ng katawan. Ito po ay dahil sa nagbabara ang ugat o kaya naman ay kumikipot. Ang dugo natin ay nagdadala ng oxygen at iba pang component na importante sa iba't ibang parte ng katawan para maging maayos ang trabaho nito. Sa kawalan ng sapat na dugo, nagkakaroon ng problema ang parte ng katawan katulad ng daliri, kamay, at paa at binti na siyang tatalakayin natin ngayon. Nakikita po sa picture na ito sa kaliwa ninyo ay ang normal na ugat. Maluwag ang daanan ng dugo. Sa kanan naman po ay dito makikita may problema ang ugat. Nakikita natin dito na makitid na ang daanan dahil sa plaque o namumuong bara sa ugat. Marami pong sanhi ang problemang ito. Una, ang pinakamalaking dahilan sa paninigas, pagkitid, at pamumuo ng bara sa loob ng ugat ay ang paninigarilyo. Tinataya pong 4 times ang chance na magkaroon ng sakit na ito kapag naninigarilyo. Pangalawa ay ang diabetes. Malaki po ang epekto nito sa mabilis na pagkitid at pagbabara ng mga ugat. Alta presyon at mataas na kolesterol sa dugo ay nagdudulot din ng pamumuo ng mga taba o cholesterol plaque sa ugat. Panghuli, family history. Tinataya na kapag ang inyong magulang, kapatid, first degree relatives ay may ganitong problema, times 2 ang posibilidad na magkaroon ng problema sa ugat at sa puso. Bago po ako magpatuloy para pag-usapan ng mga komplikasyon ng sakit na ito, pasintabi na lang po dahil may mga litrato na di kaaya-aya ang inyong makikita. Una, dahil sa hindi magandang supply ng dugo, ang mga sugat sa daliri, paa, ay hindi gumagaling o kaya pabalik-balik. Madalas sa dulo ng daliri ito nagsisimula, katulad ng nasa picture. Isa pa, ang mga nagbabarang kolesterol o plaque sa ugat ay pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan. Huli, tinatayang ang mga problema sa ugat sa paa. Ang mga pasyenteng may ganito ay mataas ang chance na magkaroon din ng atake sa puso at stroke. Kung hindi naman po maagapan ng mga ganitong sugat, pwede po itong tuluyang mamatay, ang paa, ang daliri, o kaya ang sugat talagang tuluyang mabubulok. Tinatawag po namin itong gangrene. Isa pa, pwede rin po itong magdulot ng matinding impeksyon dahil sa bakterya o mikrobyo galing sa nabubulok na sugat. At dahil din dito, nauuwi sa pagkaputol o amputation ng pwedeng daliri, ng paa, binte o hita kapag tuluyang namatay o nabulok ang sugat. Tinataya po na 50% ng mga may problema sa ugat ay walang simptomas. Kaya minsan mahirap madetekto sa una. Ngunit kapag masyado nang makipot ang daanan ng dugo, doon pa lang lalabas ang mga simptomas. Una po, ang simptomas na tinatawag na non-critical o hindi critical. Ito po ay ang kadalasang pamumulikat, pangangalay o pananakit ng binti habang naglalakad o nag-exercise. Ito po ay dahil hindi sapat ang daloy ng dugo,
Yung dugo na yon, yung kinakailangan ng mga muscle natin sa binti kapag tayo ay naglalakad o nag-exercise. Kaya kapag naman tumigil saglit sa paglalakad at nagpahinga, nawawala din po yung sakit sa binti o yung pangangalay. Kapag naman nagpatuloy ulit sa paglalakad ng mga ilang metro, babalik ulit ang sakit. So, nakakainis siya na pabalik-balik. Susunod naman po ay ang mga critical na simptomas. Ibig sabihin lamang nito, mas matindi ang problema na sa ugat kapag may mga ganito ka ng simptomas. Una, nakakaramdam ng pamulikat, pananakit ng binti, kahit walang ginagawa. Ito ang tinatawag naming rest pain. Pangalawa, ay ang hindi paggaling ng mga sugat sa dulo ng daliri o paa. At ang huli ay ang nangingitim ang mga daliri o paa. Para lang po sa kaalaman natin, iba-iba po ang klase ng sugat na madalas nakikita sa mga may varicose veins at iba rin po yung paano namin ito ginagamot. Dito po sa kaliwa ninyo, nakikita sa larawan na nangingitim ang dulo ng daliri dahil walang sapat na daloy ng dugo. Ito po yung sa peripheral arterial disease. Sa kanan naman po, ang sugat ay nakikita sa dulo ng binti o sa may ankle area. Dahil ito sa pamumuo ng dugo o hindi maayos ang daloy ng dugo sa mga may varicose veins. Ngayong alam na natin ang mga simptomas o senyales, dapat tayo ay nagpapakonsulta agad sa doktor kapag may mga ganitong simptomas. Maliban po sa physical examination, ito po ay mga ilan sa mga test na ginagawa para malaman kung meron talagang problema sa ugat. Una, yung ankle brachial index, segmental pressures, toe pressures. Ito po ay kinukuha ang blood pressure ng hita, binti o paa para malaman kung may problema sa daloy. Pati na rin po ang duplex ultrasound, CT angiography. Ito po ay para makita ang daloy ng dugo at malaman kung nasan ang may problema ugat. Ito pong mga test na itong nabanggit ko ay non-invasive lamang. Ibig sabihin ay walang ipapasok sa loob ng katawan. So paano nga ba ito ginagamot? Sa mga may hindi critical na simptomas, karamihan naman po kung maagapan, hindi kailangan ng operation. Ibig sabihin, may gamot na re-reseta ang doktor, kasama dito ang pagtigil ng bisyo, lalo na ang paninigarilyo, at pagkakaroon ng masustansyang pagkain at regular exercise. Ang doktor po ay pwede magbigay din ng mga pampalabnaw ng dugo, pampabuka ng ugat, na tinatawag naming vasodilators para maiwasan ang pamumuo ng dugo sa makikipot na ugat. Kung diabetic din, dapat naman po makontrol ng gamot at mabantayan ang pagtaas ng blood sugar. Isa pa po, yung mga may alta presyon at kolesterol na mataas ay dapat nababantayan at naresetahan ng tamang gamot. At dahil nga po halos lahat ng meron nito ay nakakaramdam ng pananakit sa hita, pinti o paa, kailangan din po ng tamang pain reliever para maging komportable. At kasama na rin po dito ang tamang pag-aalaga ng sugat sa mga taong may mga nagsusugat o pabalik-balik na sugat. Sa mga taong may critical na simptomas naman, katulad ng sugat, nangingitim na daliri sa paa, at sobrang sakit kahit wala namang ginagawa, ito po ay indikasyon na para may gawing operation. Angioplasty, endovascular surgery, yan po ay ang ginagawa natin sa pamamagitan ng maliliit na hiwa lamang kung saan paluluwangin o lalagyan ng stent sa makikitid na ugat para gumanda ang daloy ng dugo. Pangalawa ay ang open surgery o bypass surgery. Ibig sabihin lamang ito, tatanggalin ng bara o maglalagay ng bago o artificial na ugat para may bagong daluyan ng dugo natin para maiwasan ang paglala ng sugat o pagkaputol ng paa. Pero po syempre, upang mas maganda maiwasan ang ganitong sakit at pati na rin ang mga paglala nito. Katulad din ng ibang sakit sa ugat at puso, kailangan ng healthy diet.
iwas ang mamantika at matatabang pagkain, pati na rin ang regular exercise. Kung naninigarilyo naman po, mas mainam na ihinto na ito dahil napakaraming masamang epekto nito. At kung naman po may ibang sakit, katulad ng diabetes, alta presyon, o mataas na kolesterol, siguraduhin po na may regular check-up sa doktor ninyo at naiinom ang mga resetang gamot. Kasama na rin po sa pag-aalaga ng sugat ay siguraduhin na ipakonsulta sa inyong doktor ang mga sugat sa paa, kung ikaw ay may diabetes at ibang comorbidities. At yun lamang po para sa araw na ito. Dito po nagtatapos ang aking maikling talk tungkol sa peripheral arterial disease. Muli po, ako po si Dr. Mariel Bitoon, Thoracic and Vascular Surgeon. Ang aking pong clinic sa Laguna Holy Family Hospital ay sa room 218. At yun po ay bukas tuwing Sabado, alauna hanggang alas 3 ng hapon. Maraming salamat po.